Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong magandang payo si Senator Lacson para kay Bato dahil sa pagtatago nito. At ang palasyo mismo, ang Undersecretary ng PCO, Attorney Claire Castro, ay nagbigay din ng payo na sana ay wag na magtago si Bato dahil isa naman siyang modelong general noon. Kaya hindi maganda para sa Senado na mayroong mga senador na nagtatago dahil sa mga kasalanan. Kaya ito ang very specific na payo ni General Panfilo Lacson kay Bato. Panoorin natin ang video courtesy ng ating kaibigan sa iyong araw at ng Inquirer Today. Ayaw sigurong marinig ni Senator Bato ito. Pero former Senator Lacson, may bad news kay Senator Bato. Takot ako na makulong dahil kawawa yung mga apo ko, hindi ko na makikita. Aminin natin, masyadong mainit na mga balita ngayon at hindi rin ako nagtataka kung ang mga salitang pag-aresto at drug war ay nandoon sa iyong isip. Ito talagang matatakot si Bato diyan dahil meron silang intelligence na nagsasabi sa kanila na siya nga ang pangalawa kay Digong na aarestuhin ng ICC via Interpol. At pangatlo na aarestuhin kasunod sa kanya ay mismo ang General Albayalde, ang general na sumunod sa kanya sa Operation Tukhang. Kaya dalawa sila ni Albayalde pero hindi natin naririnig si Albayalde ngayon kung nasaan na si General Albayalde. Kaya si Bato ngayon ang natuunan ng pansin kasi isa siya sa mga principal dahil siya nga ang nag-umpisa ng war on drugs sa utos ni Digong ni Duterte. Okay, so talagang napaka-problematic itong si Bato ngayon dahil sabi nga niya takot siyang makulong dahil meron siyang mga apo at hindi niya makikita pang mga ito. Kaya ang kanyang resort ay magtago na lang siguro. Eto, balik tayo sa video. Dahil dito, nagbalik tanaw si Lacson sa mga hakbang ni De La Rosa, ang dating top cop na nanguna sa malupit na drug war ng Administrasyong Duterte. Ngunit may pagdududa si Lacson tungkol sa mga plano ni De La Rosa. Huwag kang bibitaw dahil sa susunod na mga linya, iisa-isahin natin kung bakit si Lacson ay may malasakit na opinyon ukol kay Bato. Ito may malasakit nga dito si Panfilo Lacson dahil talagang dinitalye niya. Ang sabi kasi ni Chis Escudero ay pwedeng manatili sa Senado si Bato at hindi siya maaresto hanggat hindi siya lalabas. Pero yun ay very general statement yun. Pero meron palang specific dito according sa batas na ito sasabihin ngayon ni Lacson. Huwag magtago, Senator Bato. Pero bakit nga ba hindi dapat magtago si Senator Bato? Dito papasok ang matalim na obserbasyon ni Lacson. Ayon sa kanya, hindi pwedeng basta-basta lang na magsanib pwersa sa Senado upang makaiwas sa arrest warrant. Bakit? Sapagkat kung walang sesyon ng Kongreso, hindi mo matatakasan ang pananagutan mo at doon magsisimula ang problema. That he already expressed his intention to seek refuge in the Senate once the ICC warrant is issued. Bilang dating mga senador at future senador, may mga nagsasabi po kasi na bakit gagamitin yung Senado para pagtaguan ng isang senador na may criminal? Ang nasa saligang batas, ang alam ko, pagka yung Congress is in session, may legislative immunity, pero limitado. Pagka less than 6 years ang magiging penalty, pwede ka talaga mag-seek refuge at hindi ka pwedeng arestuhin kasi nga mayroong immunity. Ito yung sinabi ko nung unang vlog ko tungkol sa itong pagtatago ni Bato. Yung kanyang refuge sa Senado na sinabi ni Chis. Sabi ko ay 5 taon lang siya bibigyan ng proteksyon ni Chis Escudero. Yun naman lang sabi ni Chis na 5 taon lang. Yun pala ay nasa batas talaga na below 6 years na arrest warrant ay pwedeng maproteksyonan ng Senado. Pero katulad ngayon na mayroong recess ang Senado, nagpahinga ngayon ng 1 buwan, ay hindi siya pwedeng magtago sa Senado kasi anytime siya pasukin kasi wala sa sesyon. Kailangan merong sesyon. Nakakaano naman, no? Kung natutulog yung mga senador sa gabi, pwedeng anuhin si Bato pwedeng arestuhin. Kaya hindi pwedeng hindi na matutulog ang mga di ba? Hindi na magpahinga ang mga senador. Ayon sa definition ay kapag may sesyon ang Senado, sabi ni Ping Lacson,
ay protektado, merong immunity si Bato. Pero kapag gagaya ngayon na merong recess ang Senado, ibig sabihin nagpahinga, ay pwede siyang arestuhin. Ibig sabihin yan, kapag natulog pala sa gabi ang mga senador, ay pwede siyang arestuhin kapag natulog na. Di ba? Ang mga senador kasi recess pahinga. Ito ang hindi natin alam kung yung natutulog lang ang mga senador after session, sabihin natin alas 7 sa gabi ay sarado na ang Senado at wala ng sesyon. So ibig sabihin noon ay pwede na palang pasukin ng Senado kung naroon si Bato sa loob. Nako, napaka technical, no? Kaya nga sabi sa iyong araw ng ating ka-vlogger na ang Senado ay magiging kulungan ni Bato kung doon siya magtago kasi hindi na siya makakalabas. Kasi pag lalabas siya, kahit isang paa lang daw ang lalabas sa gate, ay pwedeng hilain yung isang paa ni Bato para makaladkad siya pa ilabas at pwede na siyang arestuhin. Parang patintero, no? Yung doon ka sa kabilaan, dinlokso ka sa kabila. Parang ganun Kapag bibili ka lang ng sigarilyo sa labas ng Senate building, pwede ka nang ulihin So ganyan ka hindi full protection ang Senado. Pero pwedeng magtago doon. Pero ito, sabi nga ni Lacson ay 5 months lang. 5 months lang ang maibigay ng Senado. More than that, 6 years above ay hindi na pwede. Yun lang pala ang nakalagay sa batas. At kapag may recess na ganito, official recess ng Senado, pahinga, bakasyon sila, ay pwedeng arestuhin pa rin si Bato. Kaya hindi maganda. Hindi magandang pagtaguan ng ang Senado. Dahil meron palang mga diyan, technicality na pwede pa rin papasukin para sa aresto. Talagang may arrest warrant na kasi grabe na talaga. Hindi na makontak si Bato ngayon. Hindi na yata gumagamit ng cellphone. Baka gumaya kay Bin Laden na hindi gumagamit ng cellphone para hindi matrack. Hindi siya ma-GPS tracking. Alam niya yan. Kaya ang low-tech Kailangan low-tech. Low-tech ka, hindi ka gumagamit ng internet para hindi ka matrace. Talagang wala. Off the grid ang buhay mo ni Bato. Walang electronics na gamit kasi matrace. Walang cellphone, walang internet. Napakahirap, no? Pero kailangan niya ng mensahero. Katulad kay Bin Laden, merong mga nagre-report sa kanya na tumatakbo lang, naglalakad lang. Yung mga ganun, napakahirap na buhay yan, magtatago. Mabutit pa ay lumabas na siya ng ng bansa, pero kansilado daw yung mga niya Yung kanyang US passport, kansilado, pero pwede siyang papunta sa ng Kaya galit sa kanyang mga DDS sa Davao kay Bato dahil hindi niya sinamahan si Digong. Ibig sabihin siya ay fair weather friend. Kapag maganda lang ang fair weather friend, si Bato hindi siya yung kaibigan na talagang hanggang sa dulo ng mundo ay sasama sa iyo. Kapag may problema ka, ito yung kaibigan na hindi maganda. Kasi kapag may problema ka, iwanan ka niya. May problema si Digong, iniwan niya. Pero noong walang problema si Digong, dahil kay Digong nagiging senador siya, tapos ganito ang gagawin niya kay Digong ngayon. Napakaahas na tao naman to. Balik tayo kay Ping Lacson sa kanyang mga payo para kay Bato. Pero kung mahigit 6 na taon ang parusa at wala naman session tulad ngayon, naka-recess, paano ka magsisik ng repute sa Senate? Congress is not in session. So may limitasyon. So pwedeng gawin yon under the 2 conditions na sinabi ko kanina. Well, iba yung pahayag ng Senate President at siyempre Senate President, diskarte niya yun. Pero yun ang kanyang opinion. But ako, ang kinokot ko lang, kung ano yung nakasaad sa batas. Tama. Na extent or yung extent ng aming ng legislative immunity ni Senator Bato de la Rosa if and when it comes to that. The palace criticizes Senator Bato de la Rosa for considering going into hiding amid a possible arrest warrant from the International Criminal Court. Ito na ang palasyo. Undersecretary Claire Castro ay nagparinig na kay Bato. Kasi hindi maganda para sa mga senador na mayroong nagawang kasalanan na magtatago
At lalo na ang tataguan niya ay Senado, diba, masama sa image ng mga senador yan na meron silang isang kasama na may krimen na nagawaan din magtatago. Kaya kung saan man magtatago si Bato, ay hindi niya marinig tong mga ano natin eh. Hindi na yan nanonood ng YouTube, hindi na yan gumagamit ng cellphone kasi ma-GPS tracking siya eh. Kaya kung talagang magtatago si Bato, low-tech, wala talagang gagamitin para hindi matrace. So ganun yung gagawin ni Bato ngayon. Magpahaba siya ng buhok niya para hindi siya makilala, o kung hindi tumubo ang buhok, magsuot na lang ng wig kagaya ni Rookie. Diba? Kalbo pala yung si Rookie, nagwiwig lang pala yun. Grabe. Mahilig sa gwapo si Rookie. Ay, kumustahin natin si Bato ngayon. Sana narinig ni Bato ito. Panawagan ni Attorney Claire Castro ng PCO, Malacanang Palace. Atin na pakinggan. According to International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, De La Rosa, along with another former Philippine National Police Chief Oscar Albayalde, could be the next to receive arrest warrants from the ICC. This in relation with their roles in former President Rodrigo Duterte's drug war. As Duterte's former top cop, De La Rosa spearheaded the war on drugs. De La Rosa previously said he is already considering hiding as one of his courses of actions once an ICC warrant is issued against him. In a briefing on Thursday, March 20, Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro questions De La Rosa's pronouncements, noting his position as the former PNP chief. Castro says the government does not support De La Rosa's plans. Nakakapagtaka lamang po na siya ay dati pang PNP chief. Yan po ba ang gusto niya ring ipahiwatig sa taong bayan na kapag may warrant of arrest ay dapat magtago? Well, anyway, sabi po natin, hindi natin sinasang-ayunan ang ganong klase pong paniniwala at kanyang nais gawin. Hindi po ito makakabuti sa mga kababayan natin na mismong leader natin ay hindi haharapin ang anumang kaso o complaint na naisampa o maisasampa laban sa kanya. Castro also slams De La Rosa for allegedly abandoning the former president who had already been arrested and transferred to the ICC headquarters in The Hague, Netherlands. At hindi po ba sabi natin parang siya nga yata ang medyo umiwan sa kay dating Pangulong Duterte considering na hindi siya pumunta sa Hong Kong kasama sa nila. Hindi po ba dapat ang kaibigan ay walang iwanan? Ayan, napakagandang parting words ni Attorney Claire Castro. Kapag kaibigan, dapat walang iwanan. Tama yan. Walang utang na loob si Bato kahit saang ang guluting na natin. Si Digong ang nagbigay sa kanya ng kasikatan na magiging siya, senador. Tapos ngayon na makulong si Digong, iiwanan niya. Grabe naman tong si Bato. Walang utang na loob. Hong Kong pa nga Alam ni Bato na arestuhin daw doon sa Hong Kong. Kaya hindi na siya sumama sa Hong Kong. Nagtago na ng 3 araw dito sa Pilipinas. Inang maaresto si Digong ay wala na. Nagtatago na si Bato. Kaya hindi si Bato yung loyal talaga na kaibigan ni Digong. Siya yung tinatawag na fair weather friend. Kaibigan lang siya kapag maganda ang panahon. Kaibigan lang siya kapag maraming magandang si Digong. Sabihin natin, maraming meron si Digong. Lumalapit si Bato. Pero kapag ganito na wala na, makulong na, ay hindi niya sasamahan. Kung ako ang ni Digong, sasamahan ko si Digong. Kasi napakalaki ng utang na loob ni Bato diyan. Kung ako sa sapatos ni Bato, if I am in Bato's shoes, di ba? Ay samahan ko si Digong dahil silang dalawa naman ang partner sa war on drugs, di ba? Sa tukhang. Si Bato ang nag-implement, si Duterte ang nagplano. Kaya dapat kung matunay na magkaibigan ay magsama-sama, di ba? Walang iwanan Bato. Kaya nga hindi tayo marinig ni Bato ngayon Kaya good luck na lang kay Bato. Alright mga kababayan, yan lang ang ating komento ngayon at reaksyon sa video ni Panfilo Lacson na nagsasabi na hindi pwedeng magtatago. Ganon din si Attorney Claire Castro ng Palasyo ay sabi magpakita na dahil sa masamang image
sa gobyerno at sa Senado ang isang opisyal na magtatago. Hanggang sa muli mga kababayan, mga ka-Golden Boy, ako'y magpaalam na, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated sa mga bagong uploads. Hanggang sa muli, paalam.